Gandang buhay mga kababayan. Andito uli ang inyong lola, si Lola Madam. At ito nga po, naisip ko lang na pag-usapan nga natin yung investigasyon nitong Quadcom na naman regarding the fake news. Ayan. So pag-usapan natin yan kasi medyo nako-concern ako sa pag-ano. Pero kung kung pa kayo subscribe na po kayo ha. Ayan, kay Lola Madam Villanueva at sa TikTok ako po si Gloria Cagastian Villanueva, Ori for short. Ayan. Mag-like, mag-comment, mag-share, mag-subscribe and press the notification bell. Ayan po, kasi hindi ko naman napanood lahat, no? Itong mga investigation kasi alam nyo, pagka may investigation yung Quadcom, no? Masarap din sanang manood, kaya lang hindi naman all the time mapapanood mo. Yun nga lang, ito napanood ko yung isang vlogger na yung tungkol sa massive na hoax daw yung mga sa EJK po, pero yun pala meron lang siyang nalaman na ilang tao siguro na hindi daw totoo yun. Kaya lang sabi ni Abante, documented yon at documented ng human rights at talagang nangyari. So hindi siya massive. Hindi massive hoax yung EJK. Meron talagang nangyaring ganun at napakarami. Hindi lang, sabi nga nila, nasa 30,000 more or less. Ganun. Pero para dun sa iniimbestigahan, parang din, parang kung ako yun, parang sobra akong mahihiya kasi napatunayan na hindi pala totoo yung sinabi niya. Kaya ayun, nanghingi siya ng tawad nga ba, nagsorry. Siguro sana totoo kasi parang kaya lang niya sinabi yun dahil kasi nga may consequence diba, mako-contempt ganyan. Tapos ang sabi pa niya, sabi ng mga nahandyan sa mga taong yan, mga nasa batas, talagang may bayad yan. merong bayad, merong kulong, may bayad, ganyan. Kaya siyempre yung vlogger talagang agad-agad humingi siya ng sorry. Tapos sabi, sige po, tanga po ako, parang ganon, ha? Ganyan. Anyway, hindi lamang po yun ang consequence. Paano yung mga naniwala? Yung pala, mali naman pala yung sinabi mo kasi hindi totoo. Di ba? Kaya medyo sabi nga nila, kaya nga nagkakagulo itong ating bansa kasi nga ang daming sinungaling. Di ba kasi sinungaling yan kasi yung fake news na yan no? So, sana maging maayos po yung bansa natin, no? At gusto natin na talagang maayos po yung mga nagsasalita. Pinapanood ng marami, no? Yung consequence niyan, hindi lamang po dito. May consequence yan sa kabilang buhay. Kasi po, ito yung sinasabi sa Revelations 21:8. No, para sa mga sinungaling. Saan ba pupunta yung mga sinungaling? Sabi dito sa Revelations 21:8. No, sabi niya dito, nasaan na ba yun? Sabi niya, subalit, eto na po, para naman sa mga duwag, sa mga taksil, sa mga gumagawa ng suklam na kahalayan, ay niya ganon, mga mamamatay tao, mga nakikiapid, mga mangkukulam, no? Mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at sa lahat ng sinungaling. Ayun, di ba? Yung mga nagkakalat ng fake news, sinungaling, di ba?
So, anong kakalagyan? Eto po, sabi niya ganon. Ang magiging bahagi nila ay sa lawa ng nagliliyab na apoy at asupre. Ito ang pangalawang kamatayan. So, yun po, para sa mga mapagkalat na mga fake news, no? Yun po yung kakapuntahan na lawang, hindi lamang po yung kasi yung consequence dito sa atin, kulong ka 6 years, bayad mo 200,000, ganun eh. Pero hindi lamang yun dito, meron pong kabilang buhay na kung dito 70 years lamang po tayo ang buhay natin dito, o kaya kung talaga malakas ka, sobrang lakas mo na, ay 80, 90, 100, no? Years, 100 years ka mabubuhay, pero sa impyerno po walang katapusan, forever po yan, no po. Kaya po ang ano natin, ang payo natin po sa mga fake news vloggers ay magsabi po tayo ng totoo, yung totoo, no po, yun, para hindi po tayo nalalagay sa alanganin. Kasi po, yun na nga po, ang nangyayari sa ating bansa dahil sa mga fake news na yan. Ayan, nagkakagulo, di po ba? Gusto natin na matahimik yung bansa natin. Alam niyo po ba, ang sabi ng Panginoon, ang ating bansa ay nais niyang umunlad, no? Nais ng Diyos na umunlad tayo, no? Kaya kailangan natin talagang maging maayos bilang pamayanan. Di ba? Kasi pagka hindi, ayan, paano tayo uunlad? Ayan. So, kailangan din, suportahan natin yung nakaupong presidente. Hindi yung nakaraang presidente. Di ba? Yun. Kaya, mga kapatid, nais ng Diyos na talagang maging maayos po tayo, alam nyo. Kasi we are the only Christian nation in the Far East, and we should always be telling the truth. Di po ba sabi nga ay, honesty is the best policy. Yun. Lagi natin naririnig yan, lalo na elementary ako. Honesty is the best policy. Pinakamabuti pa rin magsabi ng totoo. Kesa naman sa nagsasabi ng kasinungalingan. Yung iba kasi for the sake of views. Ano ba yung views na yan? Kasi po, pagka sa YouTube, ewan ko kung sa TikTok, ayan po ay kumikita. Ako lang hindi kumikita yata sa YouTube. Kasi po, hindi po ako nagpe-fake news. Kaya po mga kapatid na nagva-vlog, no? Sabihin natin yung totoo. Amen ba? At saka kung tayo naman nakapagsinungaling, so nagawa natin yung lahat naman tayo makasalanan, every one of us. Pero ang kabayaran kasi ng kasalanan, kamatayan. At ang kamatayan ay mapupunta ka doon sa walang hanggang kaparusahan sa impyerno. Pero dahil naman sa pagmamahal ng Diyos, ito po yung pag-asa natin. Pwede naman tayong ligtas dyan sa kaparusahan walang hanggan. Kahit na nakapagkalat tayo ng fake news, pwede natin yung pagsisiyan talaga. And then, alam niyo kasi yung kasalanan natin, binayaran na ni Jesus dun sa krus ng Kalbaryo. Siya yung namatay para sa atin. Kaya, kailangan lang natin talaga pagsisihan mga kasalanan natin at tanggapin natin si Jesus bilang Lord, ibig sabihin siya na susundin. Di ka na magsisinungaling, no? Di ka na gagawa ng kasalanan, no? Though meron pa rin tayo nagagawa ng kasalanan, pero hindi na yun yung lifestyle natin. Amen po ba? So, yun po yung gawin natin mga kapatid, no? Magsabi tayo ng totoo. Yan. Para naman di tayo na iimbestigahan ng Quadcom. Amen? So, yun po. Salamat sa Panginoon dahil meron pa tayong pag-asa sa kabila ng mga nagawa nating kasalanan. Kasama na dyan yung fake news. Amen? So, ito po ngayon ang inyong Lola. Si Lola Madam nagsasabi sa inyo na kapag ang Diyos ng ating gabay, kaysa ng buhay. God bless everyone. Bye.